I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. So yun mga kababayan, ito yung activities ng ating mahal na Pangulo, April 27, 2026. Nandyan po sa Kapis. Mga promoting ng mga guro sa kanilang mga posisyon. Kasama po ang First Lady. Nako, join forces sila mag-asawa. Nako, selfie pa more, oh. Galing naman. You see guys, ang bait talaga itong First Lady na ito. At napakasimple niya. Sa totoo lang, shout out sa mga taga-Kapis. Wow. Congratulations sa ating mga madam. Wow na wow. Sabi kasi dito guys, oh. Basahin po natin para kompleto detalyado. Kasama po si, si Secretary Angara. Underscoring the administration strong commitment to empowering Filipino educators. President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Luis Araneta Marcos witnessed the outtaking of newly promoted teachers and school head from Western Visayas under the expanded Career Progression ECP programs during the ceremony at the Villarreal Stadium in Rojas City, Capiz on April 27, 2026 anchored in the nationwide implementation of Republic Act RA number 12288, the Career Progression for Public School Teachers and Social Leaders Act of 2025 and Executive Order EO number 174 series of 2022, total of 8,009 educators from the 8 schools division office SDEOs of Western Visayas have been promoted and reclassified, marking the largest mass promotion ceremony under the ECP program to date. The group includes teachers evaluated to higher ranks from teachers 4 to teacher 7 and from master teacher 1 to master teacher 5. Wow! Congratulations sa inyo mga madam. Kaya abangan nyo ang Pangulo sa mga lugar ninyo. Mga best! Pinangunahan niya, no? Ang pagpopromote itong mga guro, kasama po ang ating First Lady at ang Sekretary ng DepEd. Kamo dira, upod kamo di, daway kamo gihoda. Sige, mahal na Pangulo, hihilingin ko sila ngayon. Maglalaban ng palakpak sa iyo at kay Ginang Luis Araneta Rojas. Para kay Presidente Bongbong Marcos. Palakpak! Sa kapiyak, tanawon tabi. Kaya man kamo nga mga babae, bias kamo Lantawon naton para kay First Lady Luis Araneta. Way pagani ko katapos, nagpalakpak na mo. Nadula ang Marcos nga apelido. Okay. Gani sa inyo tanan, nga mga maestra kag maestro, ano to?
Hindi kay kaina nagpangdaya ang Iloilo. Karon dayaon taman ka mo. Ibutang ko sa ulihigid agutong nga matunog gid ang palakpak niya. Iloilo! Palakpak! Optima ninyo ang inyong kaupod sa Iloilo, Pasig City. Ano ba? Alam niyo po, mahal na Pangulo, ang pagtitipon na ito akon man lang ina. Kay kung hindi ka mo yung magreklamo na ano yung labot ko. Gimaras! Kamukha ni dating guys, Senadora Rebilla, Papa ni Tapos Bong. na, no? Si Wala na. Ayos na. Anting-anting. Oh, may nagareklamo pa di. Pinakadako sa tanan. Iloilo City. Ma-joker siya. Okay. Tilawan ko kitabi ang abilidad ninyo. Mga kapisnon, magpamati ka mo. Taga-Aklan, nagatulok sa inyo ang inyong gobernador. Taga-Iloilo, nagatulok kami tanan sa inyo. Taga-Antique, jutay ka mo pero danamon ka mo. Taga-Gimaras, aride ang nagabantay sa akon. Hindi ka mo malimtan. Iloilo City, lantawunta ang abilidad ninyo. Ang palakpak tuya, mahinay lang to kada syudad, kada probinsya. Abi, ipakita naton nga ang inyong paghugyaw, ang inyong pagbalangga sa mag-asawa, ang inyo nga kalipay karon nga adlaw, isa ka kalipay kag matunog nga pamalakpak ang aton ihatag sa mag-asawa. 1, dunga na, 2, 3. Ayan po, mahal na Pangulo. Hindi po magsasawa yung mga yan. Kaya lang po, kayo lang po ang magsasawa dito. Sanay na ho si Senator Rojas dito. Dahil kung walang palakpak ako ang hinahanap ni mami niya. Gani sa inyo tanan, ang ining pagtilipon naton, isa kamaragtas nga istorya sang Region 6. Wala pa ini matabo sa aton kabuhi. Kung wala magpresidente si President Bongbong Marcos. Tama. Hindi mangyayari yan. Kapalakpak mo, mahinay man. Tutuhin nyo, be. Kung wala siya magpresidente, ang maragtas nga istorya sang mga maestra kag maestro nga nangin matinalagon sa ila kabuhi, wala matabo. Tumalagsahon ang ini nga okasyon, tumalagsahon ang ini nga pagtilipon. Kay tungod nga wala gid ako makasaksi sang isa ka pagtilipon nga dala pati ang kapihapdugan si Madam Luis Araneta Marcos. Mas talagang mapalad ang ating presidente. Mapalad sapagkat iginuhi ng tadhana na siya ay maging Pangulo ng Pilipinas. Correct. At hindi lamang yon, iginuhit din ng tadhana na mabigyan siya ng may bahay na magmamahal sa kanya. Totoo yan. Totoo yan. At alam nyo, ang ating unang ginang
ay nakikilala ngayon na siya ang ina ng kalusugan ng ating bansa. Correct. Sa kadami Love ng po, kanyang ospital na tinulungan, siya ay ina rin ngayon ng edukasyon dahil sa kanyang mga programa na ibinigay sa buong Pilipinas. Siya ay ina ng edukasyon at ating kalusugan. Pero ginang First Lady, meron lang po kayong nakakalimutan. Hindi ko alam, hindi ako naniniwala na nakalimutan nyo. Ang Kapiso, ang ospital hindi pa tapos. Okay yun, guys. At least direct to the point. Yee! Sigurado yan. At saka yung ospital ho namin, 12 taon na ginagawa. Yan ho ang pinakamalaking ospital sa buong mundo. Kasi 12 years in construction hanggang ngayon, hindi pa natatapos. Anong ginawa ng mga past administration? Ayan, nagsusumbong na si Sir. Sigurado, matik na yan, guys. Mahal Ipapagawa. na unang ginang, ibig ko lang pong ipabot sa inyo na noong may COVID, marami ho ang namatay dito sa Capiz. Marami ang naghirap dito sa Capiz. Sapagkat kulang po kami sa doktor at kulang kami sa mga nurses. Pero ngayon ho, ay amin pong ibinabalik ang edukasyon ng nurses at nagtatayo po kami ng medical education dito. At matatayo po yan pag kayo po ay nandyan. At ang pinaka-importante, Good yan, guys. Good. hindi na maghihirap ang Capiz. You know? Ganon na rin ang Iloilo. Wow. Ganon na rin ang Aklan. Ang lahat na pupunta dito sa Capiz ay magiging maligaya. Correct. Alam nyo po, Ginang Marcos, ang Capiz po ay talagang kamangha-mangha. Ang Capiz po ay naiiba sa lahat ng probinsya. Yay! Maliban na kami mapagmahal, Naks naman. kaparehas po ng taga Ilocos na kilala ko. Kami po dito sa Capiz ay ibang-iba sapagkat pag umuulan, nagbabaha, ang mga sukpo at alimango ay hinuhuli sa kalsada. Hindi na ho sa palaisdaan. Nakakatawa. Subalit, ako ay hindi bibitiw sa ating Pangulo. Ipinangako ko sa sarili ko, ito'y totoo. Si Presidente Bongbong Marcos ay mayroong mga salita na pwedeng panghawakan. Noong kami ay nagpulong kasama ang ibang gobernador sa Iloilo, sinabi ko sa kanya, Mr. President, hindi po ako gagaya sa ibang probinsya na masyadong mahaba ang listahan na kanilang isinumiti sa iyo. Ang akin pong isusumiti sa inyo ay isa lamang po, ang Panay River Basin Integrated Project. Wow. You know, guys. Kaya kayong mga taga Iloilo, pwede kayong pumunta ng Capiz at Aklan anytime you want. Kahit na maulan at kahit na masama ang panahon. Salamat. Ngayon, nagsabi ako sa Presidente, Mr. President, this project was conceptualized during the time of your late father. But he was overtaken by event. He passed away. Kaya wala pong parte ng Panay River Basin na naimplementa. Alam nyo kung anong sagot ng Presidente at ito ay pinaniniwalaan ko, ito ay pinanghahawakan ko, ito ay ipinabot ko sa lahat ng Capizenyo. Ang sinabi
ng presidente sa lahat. Ang hindi natapos ng aking ama ay tatapusin ng kanyang anak. Yun. Even the former President Rodrigo Duterte, unfinished project niya, Lalo pa tinapos hong niya. lumakas ang aking loob at lalo pang ipinagsisigawan ko sa lahat. At lalo pang lumakas ang aking paniniwala na hindi kailanman nauga ang paniniwalang ang Presidente Bongbong ay siyang sugo ng may kapal. Yeah. To God be all the glory, Wala na guys. pong narinig parte sa proyektong ito. Ibig ko nang bumigay, ibig ko nang manawagan sa may kapal na Diyos ko, mukhang mapupurnada po ito. Subalit, mahigpit ang aking kapit. Hindi ako naniniwala na makakalimutan ito ni Presidente Marcos. Kaya ang hulog ng langit ay dumating noong isang gabi. Inanunsyo sa lahat ng balita na ang Western Visayas ay maraming proyekto at binasa ni Undersecretary Claire Castro na ang Panay River Basin ay isa sa mga proyekto na isusulong ng ating Pangulo. Wow. I love it. Gani sa inyo tanan, ginapangayo ko. Patihin ninyo ang atong presidente. Sigurado Wala yan. kami at hindi kami, Mr. President, naniniwala sa mga fake news. Hindi po kami naniniwala sa mga sabi-sabi sa daan. You know. Hindi po kami naniniwala sa lahat ng paninira sa iyo. Correct. Dahil sa bawat paninira sa iyo ay pagsira sa sarili nila. Kami po ay kakapit sa iyo. Kami po ay hahawak sa iyo. Hanggang kailan ang paniniwala namin ay pag-aari ninyo. Wow. Gani ang aton presidente kagayatiayon sa uli nga kay gayunan inyo hatagan sang pamalakpak nga matunog. And now, ladies and gentlemen, madiretso na kita sa pinakakarni sang aton nga programa. Sa inyo tanan, mga taga-Western Visayas, basi magabot ang tama nga kay gayunan, ayaw gin ninyo pagpaslawi ining mag-asawa. Base kagton nyo ang siko ninyo kung magsala kamo. Proteksyonan, patihon, panindugan sang sini nga mag-asawa. Kaya ako, bisan nagaisa na lang ako sa kalibutan, ang akon tagipusoon sa aton mangyapon, Mr. and Mrs. President and First Lady Bongbong Marcos and Luis Araneta Marcos. Karon na ang oras sang pagsumpa ninyo. Pero dalon ninyo sa pagpanumpa ninyo, hindi lamang ang posisyon nga inyo naagom tungod sa programa nga ginpirmahan, kag ginaprubahan ni Presidente Marcos. Dalon nyo sa inyo pangamuyo nga hatagan sang maayo kag mapawa nga buwas damlag, maayo kag mapawa nga direksyon, maayo kag mapawa nga karsada ang alagyan sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. To all the local executives, Mayor Ronnie Dadivas, sa lahat po, sa DepEd family, magandang umaga po sa ating lahat. Of course, to our teachers and school heads who have waited years, even decades, for this well-deserved promotion. Maayong adlaw gid sa aton tanan.
Mr. President, Madam First Lady, before us are teachers and school heads who will be promoted under your landmark expanded career progression system. This is by far our largest gathering with more than 8,000 promotees from all over Western Visayas. Wow. Thank you, Mr. President. Among them, sir, are the 57 who have rendered more than 35 years of dedicated service. Matagal na po nilang inaantay ito. Mga ka-DepEd, salamat gid sa kay President Bongbong Marcos ang aton nga kampyon sa edukasyon. Sabi ni Pangulo, mas mabilis na promotion, mas maraming benepisyo para sa aton nga mga manunudlo. Salamat man sa aton nga First Lady, isa ring guro dito sa Western Visayas State University School of Law. At salamat kay Presidente dahil pinayagan niyang magturo every Friday si Madam First Lady. Wow. Ganyan kayo kamahal ni President Bongbong at ni Madam First Lady. Naghati pa sila sa biyernes nila. So, Mr. President, First Lady, may we respectfully invite you to join us on stage to witness the oath-taking of our biggest batch of promotees. Wow. Mga mahal nating school heads and teachers, magtindog kita tanan. Please stand. Maswerte po tayo dahil nakapunta po dito no less than the President but also our beloved First Lady. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Please repeat after me. Ako si, please state your name. Nang, please state your address. Na itinalaga bilang, please state your new position. Ay taimtim na nanunumpa nang tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga katungkulang pinagtalagahan sa akin at sa dapat gampanan. Sa iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito, na susundin ko ang mga batas at mga kautusang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Before I introduce the person responsible for this landmark program, I want to greet also my First Lady, Tutsi Angara. Kasi pag hindi ko siya binati, hindi lang siya magagalit, pati si First Lady Lisa magagalit po sa akin. Muli, taus-pusong pasasalamat sa ating mga guro at leader ng mga paaralan to deliver his message without further ado. Our keynote speaker, the person responsible for all these landmark promotions these past few years, no less than the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa lihim ng ating DepEd, Secretary Sani Angar. Please, masiupo po tayo. Capiz 1st District Representative Howard Ginto and the other honorable members of the House of Representatives, our good friend and former Secretary Mar Rojas II, Capiz Provincial Governor Fred Castro, and the other governors who are here present. May dadagdag lang ako, Mang Fred, happy birthday. Baka hindi niyo po alam, ay birthday ngayon ni Governor Fred Castro. From DepEd, the officials and the employees, and the guests of honor. Ang tunay na guest of honor dito sa ating programa ngayon
ang ating mga teacher at mga school head of Western Visayas. Yeah. Dami, oh. Grabe. At babatiin ko rin ang aking First Lady Luis Araneta Marcos. Nung sinabi ko sa kanya na pupunta ako dito because mag-swear in ang 8,000 na mga teacher at saka mga school head, ay sabi niya, dapat sasama ako dahil unang-una, teacher din ako. Ang Lisa has been teaching since 1995. So more than 30 years na, 31 years na nagtuturo ang aking First Lady. At siguro, ako swerte kasi ako sa pamilya ko, napapaligiran ako ng teacher. Ang lola ko, on my father's side, Lola Sepa, primary school teacher. Ang mother ko, ganun din, primary school teacher. Ang mga auntie ko, mga pinsan ko, marami sa kanila ang naging teacher. Kaya mahaba ang tradisyon sa pamilya namin nang kinikilala ang ating mga guro. At kasama ko na dyan, siyempre pinangungunahan ng ating #1 teacher o kahit na hindi #1 sa Tagal, #1 in my heart na teacher. Naks naman, sana all. Yuhu! Makahanap nga din, Mr. President. Joke lang. Hindi ko sinasabi yun dahil may atraso ako. Talagang I mean it. Wow. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, maayong adlaw sa inyo tanan. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap ninyo sa amin. Noong huling bisita ko rito, nag-abot kami ng tulong sa ating mga kababayan na kapisnon. Kabilang ang mga masisipag na magsasaka at mga mangingisda dito sa inyo. I am fortunate today to be surrounded by people who are just as dedicated and hardworking, our teachers and school heads. We gather here today to recognize and to celebrate the years that you have devoted to teaching and to serving our young people. And when you serve our young people, you are serving the future of our country. So this moment is about dignity in your profession, clarity in your path, and momentum in your careers. Ngunit kasabay ng pagdiriwang na ito, kinikilala din natin ang mga hamon na hinaharap ninyo sa inyong propesyon. Alam naman natin na sa mahabang panahon, mabagal ang pag-unlad sa propesyon ng ating mga guro. Sa kabila ng inyong sipag, kakayahan, dedikasyon, kailangan pang maghantay ng taon at kuminsan dekada upang umangat ang ranggo mula sa Teacher 1 patungo sa Teacher 3 dahil limitado lamang ang posisyon. Unfortunately, some teachers were forced to leave the classroom and the profession that they chose with passion. Because when the progress takes too long and the opportunities are scarce, the system is not fair. And that is what this administration immediately recognized that it had to be changed, so we took action to address it. One of the many recent efforts we have implemented is the expanded career progression system. This system defines clear career lines and offers two distinct pathways: classroom teaching and school administration. Whether you remain in the classroom or you take leadership roles in school management, that choice is now up to you. It is your choice. Mas pinalawak ang inyong oportunidad sa pag-angat ng akma sa inyong kakayahan at piniling trabaho. Hindi na kailangan antayin ang tamang pagkakataon dahil ngayon, ang sistema na mismo ang magbubukas ng pinto para sa inyo. Just as you have guided your students to grow, this system supports you and your growth as professionals. Sumula noong Agosto 2025 hanggang ngayon, halos 80,000 teacher, 79,230 teacher at school head sa buong bansa ay na-promote na sa ilalim nitong ECP system. Sa bilang na ito,
Mahigit 8,500 guro na mula naman dito sa Western Visayas. Kabilang dito ang 124 na guro na malapit na magre-retire pero nag-aantay pa rin ng kanilang promotion. Di pa rin to natatapos. Dahil po, pinangako ko sa inyo ito nung aking SONA at kailangan natin ipatupad ang mga napakahalagang pangako na ating binigay sa inyo. Kaya sinabi ko, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire ng Teacher 1 dahil hindi naman talaga tama yun. Meron pang kaming nakabinbin na promotions na kasalukuyan nating isinasakatuparan upang matiyak na walang guro na maiiwanan. Kasabay ng reformang ito, patuloy din natin pinapalakas ang suporta sa ating mga guro dahil sa napakaraming responsibilidad na nasa inyong mga kamay. Kaya naman, binawasan natin ang inyong paperwork upang malaan ang inyong oras sa pagtuturo at hindi sa administrative work. Nagdagdag din tayo ng higit sa 61,500 teaching position mula 2022 hanggang 2025 upang mabawasan ang teaching load ng mga guro at mas matutukan ang bawat estudyante. Para sa school year 2025 to 2026, inilabas na ang 10,000 pisong teaching allowance bilang dagdag suporta pa sa inyong mga pangangailangan. Kamakailan lamang sa pakikipagtulungan ng DepEd at saka ng Pag-ibig, yung Pag-ibig Fund po, binibigyan na rin ng priority access sa abot-kayang pabahay ang mga guro at DepEd personnel. Isasagawa ito sa pamamagitan ng housing fair sa buong bansa kung saan mas mapapabilis ang inyong aplikasyon, magkakaroon ng loan counseling at iba pang serbisyo na makakatulong sa inyo upang naman kayo ay magkaroon ng sariling tirahan at sariling bahay. My dear teachers, you have spent countless hours taking care of our children, the future Filipinos who will one day lead and serve our nation. You have carried this responsibility with dedication, with patience, and with heart, going way beyond what is just expected of you. For that, from the bottom of my heart, from the bottom of the heart of every Filipino and a grateful nation, thank you. Wow. What a message, guys. Woo! Asahan ninyo, mga ma'am, mga sir, na ang inyong pamahalaan ay hindi titigil sa pagkilos upang matiyak na kayo ay naaalagaan, nabibigyan ng pagkakataong umunlad at kinikilala sa inyong serbisyo. Hindi ko hahayaan na maiwanan ng ating mga guro, ang mga nagsisilbing pangalawang magulang ng ating mga kabataan. And so as you have taken your oath today, carry with you both your personal duties and the noble duty of being the builders of our nation's future. This government is with you as we uplift the quality of our education system. With you, for the Filipino youth. Madamo gid salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang ating mga guro, mabuhay ang bagong Pilipinas. Wow. You see, guys, ang ganda ng mensahe ng Pangulo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Diba? Congratulations sa mga guro. Sa puntong ito, inaanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo at unang ginang para sa isang group photo opportunity. Kaya abangan nyo po ang ating mahal na Pangulo, guys, sa mga lugar nyo, region by region po yan. Yan naman Western Visaya, Aklan, siyempre, Capiz, Iloilo City, lahat. Wow, saan kayo makakita? Na-amaze ako doon sa mensahe ni Gobernador Castro dahil dekada po maraming pangulo na nadumaan, hindi po nangyayari ang ganyang promoted yung mga teacher na matagal naghinihintay ang kanilang mga promotion. Hindi lang po yan, ang daming benepisyo, di ba? Galing talaga, especially the Secretary Angara ng DepEd, of course, to our
First Lady Lisa Marcos. Congratulations once again sa ating mga guro. Naku, hanggang taingang ka na lang ngiti. Ay, sobrang saya talaga. Kahit sino naman, guys, dekada na ako naghihintay, tapos ngayon lang. Diba, nangyari sa buhay ko, tatalon ako sa tuwa. Mag-celebrate talaga ako, guys. Sa totoo lang. So, ayan, yung, ano ba ito? Ito yung mga eskwelahan. Pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Wow. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tig-isa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. So yun, mga kababayan, wow. Congratulations, grabe talaga ang Pangulo. Ganyan dapat ang leader, ang piliin natin sa susunod na eleksyon. Kung pwede lang tatakbo uli siya, wow. Siyempre, iboboto ng sambayan ng Pilipino. Mahal po siya ng taong bayan. Di ba? Dahil sa kanyang mabuting puso, kawanggawa, at pag-rescue sa mga unfinished project ng mga nakaraan. O, di ba guys? Saan kayo makakita niyan? The best president sa kasaya-saya ng Pilipinas, no other than the President Ferdinand Marcos Jr. except ang kanyang ama. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and baboos. God bless Philippines. Abangan nyo ang Pangulo sa mga lugar ninyo. Follow me and likes. Bye everyone. There's more.